Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito mga kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga bagay na hindi mo dapat gawin sa taong namahiya at nang insulto sa'yo. Okay, simulan na natin. Isa sa mga bagay na hindi mo dapat gawin sa mga taong namahiya o nang insulto sa'yo, magpasalamat. May mga nababalitaan kasi akong tao na ginagawa nilang motivation yung mga panlalait, pang-iinsulto at pamamahiya sa kanila ng ibang tao. Kaya sila nagsasucceed sa bagay na meron sa kanila ngayon, sa bagay na gusto nila. Kaya ang ginagawa nila, dahil nga ginawa nilang motivation yung panlalait ng ibang tao sa kanila ngayon, binabalikan nila yung mga taong yun para pasalamatan. Para sa akin, maling-mali. Nilait ka na. Tinanggalan ka na ng mukha sa harap ng maraming tao, pinahiya ka na, ininsulto ka na, tapos pasasalamatan mo pa. Maaring yung pang-iinsulto nila ay isa sa mga dahilan kung bakit nakuha mo yung bagay na gusto mo ngayon. Pero hindi sila ang pinakadahilan, dahil ang pinakadahilan nito ay ikaw. Kaya mo nakuha yung bagay na gusto mo ay dahil sa iyo mismo. Halimbawa, nilait ka ng isang tao, ininsulto ka. Sinabi niya na ang pangit-pangit mo, ang taba-taba mo, hindi ka napapayat kahit kailan, ang bobo-bobo mo. Dumating yung time na pumayat ka kasi nagsikap ka. Tapos babalikan mo yung taong yun para pasalamatan. Hindi sila yung pinakadahilan kung bakit ka pumayat ngayon. Ang pinakadahilan, ikaw mismo. Dahil meron kang ginawa para sa sarili mo. Babalikan mo para pasalamatan yung taong nagsabi sa'yo na bobo ka, wala kang mararating sa buhay, mangmang ka. Dahil lang sa nakapagtapos ka na ngayon, nakagraduate ka na, at meron ka ng magandang trabaho or nagpaparami ka na ng pera mo. Maling-mali. Kaya naaabot o nakukuha mo na yung mga pangarap mo ay dahil sa'yo. Dahil nagsikap ka, hindi dahil sa kanila. Kaya wag mo silang pasalamatan. Maintindihan ko pa kung ang insultong pasasalamatan mo ay galing sa mga magulang mo or sa coach mo kasi may mga pagkakataon talaga na may purpose yung pang-iinsulto nila. Pero sa mga taong wala namang ambag sa buhay mo, sa mga kakilala mo lang naman, o kaya sa relatives mo na wala namang alam kundi hilain ka pababa, huwag mo pasalamatan yung mga yan. Dahil kapag pinasasalamatan mo yung pang-iinsulto o pamamahiya sa'yo ng mga taong wala namang ambag sa buhay mo, pinapataas mo lang yung ego ng mga yan. Iisipin nila na sila talaga yung dahilan kung bakit nakukuha mo yung mga bagay na gusto mo. Iisipin o sasabihin pa nila na ako ang dahilan kung bakit nakukuha mo ngayon yung gusto mo. Ako ang dahilan kung bakit nagsasaksid ka ngayon sa buhay mo. Ako ang dahilan kung bakit ka ganyan. Dahil kung hindi kita ininsulto, hindi ka magiging ganyan. May utang na loob ka sa akin. Next na bagay na hindi mo dapat gawin sa taong namahiya o nang insulto sa'yo, umiyak. Huwag na huwag kang iiyak sa harapan ng taong namamahiya o nang iinsulto sa'yo. Naiintindihan ko na mapapaiyak ka talaga kapag sobrang sakit ng pang-iinsulto nila. Pero, huwag sa harapan nila. Alam mo kung anong dapat mong gawin? Mag-walk out ka. Pumunta ka dun sa area kung saan ikaw lang mag-isa at dun ka umiyak. Tandaan mo, hindi nila deserve yung luha mo. Kaya kapag nakikita nila na umiiyak ka sa pang-iinsulto nila, pinapakita mo lang na sila yung nananalo sa pang-iinsulto at pamamahiya. Hindi mo dapat iniiyakan yung mga taong nananakit sa'yo. Alam mo kung ano o sino yung dapat mong iyakan? Yung kaibigan mo na pinagkakatiwalaan mo, yung magulang mo, yung sarili mo, o kaya yung Diyos. Dahil nakatitiyak ako na pagkatapos mong umiyak, magiging okay rin ang lahat. Dahil ang purpose ng pang-iinsulto at pamamahiya ay paiyakin yung isang tao, tapakan yung isang tao. Kaya wag mong ipakita na umiiyak ka sa harapan nila. Magiging masaya lang sila doon. Huwag mo silang hayaang maging masaya. Ang ipakita mo, hindi ka apektado. Kung hindi mo talaga mapigilan at maipapakita mo na affected ka, umalis ka na lang. Next na bagay na hindi mo dapat gawin sa mga taong namamahiya o nangiinsulto sa'yo, mag-react ng mag-react. Minsan, sa sobrang affected natin sa pang-iinsulto ng tao, parang gusto nating gumante. Parang gusto nating magbalik ng pang-iinsulto sa tao. Pero I suggest, huwag kang magbalik ng pang-iinsulto. Huwag kang mag-react. Pero kung gusto mo talagang magbalik ng pang-iinsulto sa taong namamahiya sa'yo, kumalma ka muna. Kasi pwede ka namang magbalik ng pang-iinsulto sa taong nangiinsulto sa'yo sa paraan na kalmado ka. Halimbawa, nilait ka ng isang tao at sinabihan kang bobo, tanga, mangmang, wala kang pinag-aralan, kaya mababa yung grades mo, kaya hindi ka umaangat sa buhay, mga ganyan-ganyan. Pwede mong sabihin sa kanya na sa tono ng pananalita mo,
Sa mga lumalabas sa bibig mo, parang lumalabas pa nga na ikaw yung walang pinag-aralan sa atin. Sa paraan na kalmado ka lang. Huwag kang sisigaw, huwag mong itataas yung boses mo, huwag kang magmumura. O kaya sa halip na mag-react ka ng sobra, pwede mong titigan na lang yung tao habang pinagsasalitaan ka ng masakit. Para ipakita sa kanya na hindi ka apektado. Tapos kapag tapos na siya magsalita, pwede mong sabihin sa kanya na, tapos ka na. Nasabi mo na lahat ng gusto mong sabihin, so pwede na akong umalis. Yung parang ganyan lang, di ba? Pinansin mo man siya, nag-react ka man, at least hindi ka OA mag-react. Pwede mo nga rin gawin yung habang iniinsulto ka ng isang tao, nginingitian mo lang siya pabalik o kaya tinatawanan mo lang. Para ipakita mo na hindi ka apektado sa mga pinagsasabi niya, para pinapakita mo lang sa kanya na nonsense lahat ng ginagawa niya o sinasabi niya. Dahil ang purpose ng pangiinsulto at pamamahiya, bukod sa paiyakin yung isang tao, ay pagurin yung isang tao na mag-react ng mag-react. Yung ibang tao kapag sobrang nasaktan, gusto talagang gumante, sa kagustuhang gumante. Nagmumura ng malutong kailangan talaga lutungan yung pagmumura Pwede namang magmura na lang ng tupang ina mo kahit ganun na lang no? Pero sila sa kagustuhan nilang gumante, nilulutungan talaga nila yung mura nila Tupang ina mo! Tang ina mo! Ganun talaga yung ginagawa Ang lakas magmura nilulutungan talaga. Tupang ina mo! Sa bagay, mas maganda nga kapag with feelings. Next na bagay na wag mong gagawin sa taong namamahiya o nanginsulto sa'yo, manakit physically. Wag kang mananakit physically sa taong nangiinsulto sa'yo o nanginsulto sa'yo dahil meron tayong batas na against dyan. Napakadaling kuhanan ng ebidensya yan. Kung maaalala nyo yung taong part ng LGBT na nagmumura, nagsisisigaw sa bundok, kaya kinumpronta siya na nagbabantay dun sa bundok na yon. Nung kinumpronta siya, tinanong siya, sino bang minumura mo? Piniloso po niya lang. Sinabi niya, ay yung bundok. Paano pong mali? Nagmumura kayo. Sino bang minumura ko? Putang ina, sino bang mga mura nito? Ay, yung bundok. Sinaulo ko. Ay po! Walang ano-ano, biglang sinapak, satisfying Yan nagkukwento ako with action pa Kaya ikaw, wag kang mananakit physically. Magtimpi ka na lang hanggat kaya pa. Kesa naman makulong ka, mapagastos at pagsisihan yung bagay na sana hindi mo na lang ginawa. At yun yung mga bagay sa video na ito na wag mong gagawin sa mga taong namamahiya at nangiinsulto sa'yo. Yun yung mga bagay na hindi mo dapat gawin, di ba? So, paano naman yung mga bagay na dapat mong gawin sa mga taong namamahiya at nangiinsulto sa'yo? Panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Nandito yan. Pag-click mo, mapapanood mo na.